Pinagluto siya ng panibagong tuyo at itlog. Maya-maya pa ang anak nitong si EJ bumababa mula sa ikalawang palapag ng bahay. Ano ba naman yan pa? Ang aga-aga sigaw kayo ng sigaw? Eto kasi, nasunog ba naman yung niluluto? Pa, pwede namang palitan. Mas importante pa ba yung itlog na yan at tuyo na yan kesa sa tulog ko? 3:00 na ako nakatulog eh. Saan ka ba kasi nanggaling ha? Hindi, nag-hangout kami ng mga kasama ko. Hangout? May kasama kang babae? Meron syempre. Yan, ganyan matuto ka. Syempre naman papa. Teka, bakit siya nagluluto? Nasaan si Bea? Umuwi muna sa kanila. Ganun ba? Hoy Tokmol, ayusin mo pagluluto dyan ha? Oo, Sir EJ. Siya nga pala EJ. Total gising ka na rin naman. Pagkatapos magluto ni Ruben, pumunta kayo sa kumpadre ko. Sabihin mo yung napag-usapan namin. Ano yun? Basta, meron siyang ibibigay sa'yo na bag. Sige papa. Habang kumakain ng magtatay, na hindi man lang maalok nito si Ruben. Hoy Tokmol, mat nakatayo ka pa dyan? Lalabas na ho ako. Dapat kanina pa. Ayokong may nanonood sa amin na kumakain. Pasensya na ho, Sir AJ. Igayak mo din yung sasakyan at pupunta tayo sa kumpadre ni Papa. Pagkatapos noon ay pumunta na sila sa bahay ng kumpadre ng papa niya. Pagdating doon hindi sila pinagbuksan ng gate. Ayos din kayo no? May usapan pala kayo ni Papa. Pero bakit ayaw nyo kaming pagbuksan? Kayo din. Bahala kayo. Nagsumbong ang batang si EJ kay Emong. Galit na galit ang matanda dahil hindi raw tumupad sa usapan ng kumpadre nito. At doon pinagtapat ng matandang Emong. Pera daw sana ang kukunin doon ng anak niya. Hindi po pwede ito. Ang usapan ay usapan. Boss, parang pinagtatagoan yata kayo eh. Alam ko! Baka akala niya makakalimutan ko yung utang niya sa akin na matagal na. Hindi siya tumupad sa usapan. Tignan natin ngayon ang susunod na mangyayari sa kanya. Hindi nagtagal merong kinontak ang matandang Emong sa telepono. Makalipas naman ng 3 oras, may pumasok na isang sasakyan. Bumaba mula roon ang 2 lalaking hindi mukhang mapagkakatiwalaan. Sino kaya mga yun? Hoy, nandiyan ba yung amo mo? Nandyan ho. Pagbuksan mo kami ng pintuan. Oho. Ayon sa mga narinig noon ni Ruben, inuutusan ni Emong ang lalaking yon. Nakuhanin ang utang ng kumpadre. Tapos, meron itong inabot na kaunting pera. Masusunod po. Alam na ni Ruben ang susunod na mangyayari. Kaya't kinausap niya si EJ. Boss EJ, baka may lakad ka. Hindi ako pwedeng sumama eh. Bakit sinasama ba kita? O alis ako. Alam kasi noon ni Ruben na mukhang delikado na ang sitwasyon. Hindi naman yun bago sa kanya kasi nga matagal na siya roon. Pero kahit na masama na ang sitwasyon, wala namang nangyayaring masama sa kanya. Hanggang sa isang araw, ang anak nitong si EJ nakita na lang na patay. Naghihinagpis sa galit ang matandang Emong.
EJ! Nako! Sinong may gawa nito sa kanya? Hepa! Imbestigahan mo ng maigi ang pagkamatay ng anak ko. Kapag hindi nyo nahuli kung sinong gumawa nito, makakarating ako sa itaas. Ipatatanggal ko kayo sa pwesto. Ginagawa naman po namin ang lahat. Huwag ho kayong mag-alala at kaming bahala sa investigasyon. Investigasyon? Ayusin nyo. May inipin akong tao. Alam mo yan? Ibinuro ng batang si EJ sa malaking bahay. Halos walang pumupunta na taga roon. Ilag kasi yung mga tao. Hindi rin kasi masyadong nakikipag-usap ang matandang Emong sa mga malapit na kapitbahay. Dahilan kung bakit halos walang nakikiramay sa burol ng bata. Isang buwan pa lumipas. Meron na namang bagong kasambahay. Magandang umaga po, sir. Sir, ako nga po pala si Sam. Ako po yung pinadala rito ng agency. Yung mga tinginan noon ni Emong sa bagong kasambahay, para ba itong nanghuhubad? Yung bagong kasambahay naman ay parang wala lang sa kanya. Para bang sanay na siya sa mga ganong klase ng amo. Sam! Yes, sir? Pakidalan mo naman ako sa kwarto ko ng mainom. Tsaka kunin mo na rin ang langis dyan. Pwede mo ba akong i-massage? Masakit na kasi yung likod ko eh. Yes, sir. Saglit lang po. Sandali. Sam. Kuya Ruben, bakit? Huwag kang sumunod doon. Bakit? Amo ko yun. Mahirap na. Baka mamaya. Kuya, parte to ng trabaho ko. Sige, ikaw bahala. Pagpasok ng dalaga sa kwarto ni Emong, kitang nakahiga na ito ng padapa sa kama. Nakahubad din ng matanda maliban lang sa short. Sir, eto na po yung beer, tsaka po may dala po akong langis. Simulan mo na, iha. Opo, sir. Palaban ng babaeng si Sam. Kahit na anong ipag-utos ng amo, sinusunod niya sa ngalan ng sweldo. Iba ang strategy ng matandang yon pagdating sa mga ganong bagay. Dahil sa ito'y mahilig sa babae. Hindi ito yung klase ng lalaking mabilis nagtatapos sa loob lang ng 3 minuto ang pakikipagdigma sa babae. Lumabas ang dalaga pagkatapos noon. Iika-ika ito. Nakita yon ni Ruben. Oh, bakit gising ka pa, Kuya Ruben? Sam, ano nangyari? Ikaw tsismoso ka. Sam, nagmamalasakit lang naman ako. Oo na, ginalaw ako ni Sir Emong. Matandang yun. Hindi basta matanda. Dumidigma. Ganun ba? Teka nga, bakit ka ba nakikialam? Kasi di lang ikaw ang kasambahay na ginaganon nun. Yung si Bea, yung nakaraan, di na bumalik. Okay lang sa akin yun. Sanay ako dyan. Ano? Ibig mo sabihin, dati ka nang nagtatrabaho sa mga ganyan? Bago pa ako maging kasambahay, nagdaan na ako sa mga bagay na yan. Mag-iinarte pa ba ako? Ilang lalaki na nakahawak sa akin. Tsaka isa pa, dati ako nagtatrabaho sa kabaret. Ganun ba? Bakit umalis ka ron? Para magbagong buhay. Sa palagay mo, makakapagbagong buhay ka kaya pag nandito ka? Para ka rin nasa kabaret. Ginagawa kang... Alam ko yun. Huwag mo nga akong pangaralan. Sige. Pag ikaw napahamak, ewan ko na lang. Di naman siguro gagawin yun ni Sir Emong. Mahilig lang siya sa mga ganun.
Pero mukha naman siyang mabait. Tsaka pangako niya sa akin, sa katapusan, triple yung sweldo ko. Ikaw, magkanong sweldo mo rito? Maliit lang. Siyempre lalaki ka eh. Kaya wala ka mapapala. Ano ka rito, atchoy, utusan? Tagahugas ng plato, tagaluto, tagamaneho, tagasugan ng kalabaw, tagapakain ng kambing. Tama na! Dami mong sinasabi. Ako lang naman nagmamalasakit ako. Kung ayaw mo makinig, edi bahala ka. Talaga? Che? Lumipas pa ang isang buwan at mas lalong nagiging agresibo ang matanda sa masama nitong gawain. Para ba kasing hindi ininda ng matanda ang pagkamatay ng anak ng si EJ, kaya patuloy pa rin ito sa mga ginagawa niya tungkol sa mga kababaihan. Meron pa ngang isang beses. Umuwi ang matandang Emong. Meron siyang sakay na isang babaeng sexy, maputi at matatawag nating nasa 7. Yun po yung tinatawag na Lucky 9. 7 ang kartada sa babaeng yon. Halika na rito, simulan na natin ang laban. Nang makita yon ni Emong, alam niyang mukhang hindi na rin bago sa babae ang mga ganong kalakaran. Pero bago yun pumasok sa loob, nagsindi pa ito ng sigarilyo sa labas. Ate. Bakit? Saan ka ba napulot ni Sir Emong? Diyan lang. Bakit mo ginagawa tong mga bagay na to? Kailangan eh. Meron akong 2 anak. Yung asawa mo baka magalit. Asawa? May asawa na yun na iba. Ibig sabihin, isa ka palang hot mom. Oo, ganito kaming mga hot mom. Sa ngalan ng pera pambuhay ng pamilya, tatanggapin namin kahit na ano. Kahit na mabaho pa yung matandang yun. Binabalaan kita. Yung mga kasambahay namin, nagsigsialis na rito. Dahil nga, di naman binabayaran. Ganon? Oo, di marunong magbayad yung matandang yan. Magaling lang yan sa boka-boka. Magaling lang yan sa ganoon. Dumidigma yan ng kalahating oras. Baka di mo kayanin. Sigurista ako. Kailangan niya magbayad muna. Makalipas ang 1 oras, lumalabas ang hot mom. Kita pa nga yung 2 bundok nito. Nako po. Ate, bakit di mo muna takpan yan? Buwisit na matanda na yun. Pinahirapan ako. Sabi ko naman kasi sa iyo eh. Ano, binayaran ka? Hindi nga. Sabi, antayin ko daw siya rito sa labas. Antayin mo. Kung lalabas. 2 oras na ang hot mom sa labas ng malaking bahay pero hindi pa rin sumusunod ang matandang Emong. Nang dahil doon napilitan na yung hot mom na katuki ng pintuan. Napilitan din si Emong lumabas pero bitbit nito ang isang mahabang shotgun at nakatutok sa babae. Ano? Katok ka ng katok? Boss! Huwag ka makikialam dito, Ruben. Yung usapan natin. Usapan? Hindi ako satisfied. Halos 1 oras kitang dinidigma. Akala ko'y wala nang lalabas eh. Boss, bigay mo na. Magkano lang naman yun eh. Okay, i-charge mo na lang sa akin. Teka nga, Ruben. Masyado ka nang nanghihimasok sa personal kong buhay. Sige, ganito na lang. Alis na lang ako. Ibaba mo lang yan. Sige, umalis ka na. Pag ako napikon sa iyo puputokan pa kita dyan eh. Umalis na lang noon ang hot mom na walang nakuha ni Maski 5 sa matandang Emong. Kinabukasan, kakamot-kamot ang matanda sa private part nito. Napakakatero kasi. Boss, bakit? Makate! Boss, baka may sakit yung nadali mo. Kahit na, gumamit naman ako ng proteksyon. Boss, magpatingin ka kaya? Sige. Yun ding araw na yon pumunta sila sa doktor. At sabi nga, yung nadali niya,
meron daw sakit na HIV. Ano? Hindi totoo yan. O kahit sabihin totoo, gumamit ako ng proteksyon kagabi. Imposible magkaroon ako ng HIV. Yun po nakikita namin. Ano bang gamot dyan? Sa ngayon po wala pa. Diyos ko naman, oo. Ruben. Pa, tara umuwi na tayo. Niloloko ako ng doktor na to. Gusto kong perahan eh. Sandali ho. Kailangan niyo ho muna magbayad. Ay, anong bayad? Di niyo nga ako napagaling eh. Wala namang nagawa ang matandang Emong. Nagbayad pa rin siya kasi hindi sila makakalabas ng ospital. Pagdating sa bahay, kamot ng kamot ang matandang Emong. Hanggang sa yung kamot nito lumalala na sa buong katawan. Napakabilis ng kaganapan dahil sa loob lang ng 1 linggo kalat na yung kamot niya sa buong katawan. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Boss, AIDS nga raw yan. Di ba Ilocano ka? Oh boss. Bakit po? Kung ako sa'yo, pumunta tayo sa inyo. Maraming albularyo dyan. Kung di kaya ng doktor, sa albularyo tayo. Sige boss. Sa unang pagkakataon at sa tagal ng panahon na lumipas, ngayon palang muling makakauwi si Ruben sa kanila. Pagdating doon halos hindi na siya makilala ng nanay niyang matanda na. Nay, ako to si Ruben. Ruben, anak? Ikaw ba talaga yan, anak? Pahawak naman ng mukha mo, anak. Hindi na ako gaanong makakita, anak. Nay, pasensya na ho kayo. Ngayon lang nauwi eh. Ruben, sino ba yung magaling na albularyo rito? Ang kate! Anak? Sino ba yung kasama mo, anak? Wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan ko nang magpatingin. Mabilisan lang. May tinawag si Ruben na isang albularyo. Gabi yun mga bandang 9:00. Nang dumating ang albularyo, laking gulat nito dahil kakaiba na ang nangyayari sa katawan ng matandang Emong. Pero bago simula ng panggagamot, nakuha muna nito magtanong. Ano ba? Magtatanong ka na lang ba o gagamutin mo ko? Babayaran kita kahit na magkano? Ay Diyos ko naman. Huwag niyo ho akong sigawan. Kaya ako nagtatanong para malaman natin kung paano ko sisimula ng panggagamot. Ano ho bang sabi sa inyo ng doktor? Ang sabi nga, meron nga raw akong HIV. Binigyan ho ba kayo ng gamot? Wala. Nilayasan ko eh. Manong, sige na ho. Tignan nyo na lang. Sige. Hindi ako nangangako na kaya kitang pagalingin pero susubukan ko ha. Sige na! Parang mapapaso ang balat ng matandang yun nang dahil sa langis na ipinahid sa kanya ng matanda. Medyo iimpis naman na yang mga kati-kati mo. Ano ba yan? Parang nawala nga yung kate ah. Ito ay isang makapangyarihang langis na mula sa niyog na walang mata. Magkano ba yan? Bibilin ko. Hindi ko ito pinagbibili. Madalang ang ganito. Kahit bayaran mo ko ng malaki. Bakit? Hindi ba kayo mga albularyo? Mga mukhang pera kayo. Kaya wag kang umasta na nagkukunwaring ayaw mong ibenta. 1,000. Sapat na ba ito? Walang katumbas na pera ang halaga ng aking langis. Manong, pasensya na ho kayo. Boss, hayaan nyo na po. Hindi lang ikaw ang albularyo. Maraming magagaling na albularyo. Umalis ka na. Tapos na serbisyo mo sa akin. Ang hirap naman ho kasi sa inyo. Kayo na lang itong ginagamot, kayo pa itong nagyayabang. Umalis ka na. Baka mabunutan pa kita dyan eh. Paglabas ng matandang albularyo, sinundan ito ni Ruben at siya na ang humihingi ng pasensya.
Nako, Mang Goryo, pasensya na ho kayo dun sa amo ko. Talagang mapagmataas yun. Mayaman ho kasi yun eh. Ruben, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ano po ba yun? Hindi totoong HIV ang sakit ng amo mo. Ho? Saan niya ho nakuha yung sakit na yun? Ayon sa aking pag-aaral, ng halos 1 oras, yung sakit niya na yon ay ibinigay sa kanya ng isa sa minaltrato niya. Ho? Paano niyo ho nalaman yun? Di naman ho namin sinasabi na may mga minaltrato at pinapatay yung amo namin. Ruben, halos 50% sa mga albularyo ay merong kakayanan bumasa ng isip ng tao. Ganito na lang, sabihin mo sa amo mo, umuwi na siya sa kanila at doon niya itama ang lahat ng kamalian niya. Oho. Sinabi naman ni Ruben sa amo niyang si Emong ang binibilin ng matanda. Ano? Gawa ng minaltrato ko, bakit? Sino ba sila? Mangkukulam? Hindi totoo yan. Aswang? Hindi totoo yan. Kapre? Hindi totoo yan. Lahat ng nasahanay na dilim na binabanggit ng mga weirdong albularyo na yan, hindi totoo yan. Boss, yung kasi sabi ng matanda boss, sa palagay ko, yung gumawa sa inyo nan, yung ano pangalan nun, yung hot mom. Oo, yung di nyo binayaran, yung tinutukan nyo na shotgun. Pera lang katapat nun, boss. Bigay nyo sa akin yung pera at ako magbabayad para itigil na yung ginagawa niyan sa inyo. Sige, susubukan natin. Pag-uwi nila ng Bicol, naglabas agad ng pera si Emong. Inisa-isa niya ang mga babaeng nadale ng amo niya. Yan! Magbibigay naman pala Carol, di ba? Oo. Baka ikaw ang gumagawa ng masama sa amo namin. Pwede bang pakitigil mo naman? Okay. Oh, ikaw ba talaga? Oo. Ako. Kala niya siguro Magkano ba to? Mga 5,000. Sige, pwede na to. Pagkatapos noon, unti-unti nang naging okay ang matandang Emong. Iba talaga nagagawa ng pera. Pera-pera lang yan. Boss, yun ngang hot mom ang nagbigay sa'yo ng sakit. Dinitalye ba sa'yo isa-isa? Di naman, pero inamin niya. Walang yang single mom na yon. May pagkamangkukulam pala yon. Boss, sabi mo di ka naniniwala doon. Oo nga, pero yan parang totoo rin Totoo talaga, boss. Siya nga pala. Naalis tayo. Saan po tayo pupunta? Babalikan ko yung mga patay gutom dyan sa gawin ng Matnog. Bakit, boss? Aba, matagal ko na silang binigyan ng pagkakataon para lisanin ang lupa ko. Akin ang lupang yon. Sa ayaw at sa gusto nila. Aalis na sila doon. Boss, bakit di nyo pa bigyan ng pagkakataon? Mga 1 taon pa. Di pa nga nasa-solve yung kaso sa pagkamatay ni EJ Kung ipaubaya mo yan sa mga buhaya, sa mga natatapalan, wala ka maasahan dyan. Huwag ka mag-alala doon, Ruben. Pinakalat ko na rin ang mga tao ko at sa oras na malaman ko kung sinong pumatay sa aking anak, tignan natin, mamamatay din sila. Boss, yung anak mo di ba natagpuan lang napatay pero wala man lang senyalis na sinaksak, binaril, sinakal, basta parang normal na natutulog lang sa gilid ng daan? So ano ibig mong sabihin? Boss, baka nilason ganun o kinulam. Kulam na naman? Sabagay, kinulam nga pala ako ng single mom na yon. Walang hiya siya. Huwag magkukrus ang landas namin at titikmang ko uli siya. Boss, alis na ba tayo? Oo, alis na tayo. Sa pagpunta nila sa isang maliit na baryo sa gawin ng Matnog, doon nakita niyang sinalubong sila ng maraming mga tao.
Kilalang kilala ng mga tao doon ng sasakyan ng matandang Emong. "Boss, daming tao boss ah." "Ako bahala sa mga yan." Bumaba ng sasakyan noon si Emong at isa lang sa mga yon ang kinausap niya. "Mga kaibigan, tapos na ang palugit ko sa inyo. Kukunin ko na ang dapat ay sa akin. Siguro naman nagkakaintindihan na tayo sa pagkakataon na ito." Walang nagsalita ng oras na yon, maliban sa isang babae na nandun sa gilid at nakatingin sa matandang Emong. "Kamusta, lover boy?" "Carol." Tama. Ako nga ito. Ikaw pala yung sinasabi ni Ina. Yung matandang nangangamkam ng lupa rito. Hindi naman. Alam mo, meron tayong pag-uusapan. Saan ba bahay mo rito? Hoy, kung i-score ka na naman, hindi na. Hindi yun. Saan ba bahay niyo? May pag-uusapan tayo. Dahil sa mukhang pera ang hotmam na si Carol, isinama niya ito sa bahay nila. "Carol, ang lupang to'y akin. Matagal ko na itong nabili. Ngayon, ayaw umalis ng mga tao rito. Siguro naman, pwede kitang gawing kasangkapan para pakiusapan ng mga tao. Ayoko sanang umabot sa paggamit ng dahasang pagpapalayas ko sa mga tao rito." Emong, hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Marami dito na tumanda. Dito pinanganak at dito na namatay. Wala akong pakialam doon. Kahit gaano sila katagal dito, binili ko na ang lupang to eh. Hawak ko ang titulo nito. Kaya sige na. Pumayag ka nang gawin kitang kasangkapan, pakiusapan mo yung mga kababaryo mo kung pwede lang. Emong, kilala kita. Mahusay kang manggulang ng tao. Pati ako ginulangan mo. Pinapuntahan naman kita kay Ruben. Binigay ko naman yung dapat ay sa'yo. Sige na. Sige na nga. Nag-iwan ng pera ang matandang Emong kay Carol upang isuhol sa mga tao doon. Lingid sa kaalaman ng matanda. Yung ibang mga tao doon ay merong kaalaman pero hindi sila nangaano ng tao. Gusto pa rin nilang idaan sa tama. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na naman doon ang matandang Emong. "Boss, nakangiti mga tao sa iyo ah. Sa palagay ko, Ruben. Abay, mukhang nagkaintindihan na kami." Boss Emong, magandang umaga ho." Magandang umaga. Ikaw si... Ako po ang Teniente del Barrio rito." Teniente del Barrio? Aba, bumaba yata yung rango. Hindi ba dapat Kapitan del Barrio? Totoo po yan. Sa totoo lang, isa lang po akong konsyal dito dahil sa kamamatay lang din ng aming Kapitan del Barrio. Ako muna ang pumalit sa kanya, kaya ho Teniente del Barrio lang. Ganun ba? Teniente del Barrio, anong may paglilingkod ko sa'yo? Tsaka, ngayon lang kita nakita. Ganito ho kasi yan. Nakarating na sa bawat pamilya rito ang iniwan mong pera. Ngayon, maluwag naming tinanggap. Kung ganon, nagkakaintindihan na pala tayo. Aalis na kayo rito sa lupa ko. Biyaya kasi yung iniwan mo eh. Mahirap lang ang mga tao rito kaya tinanggap namin pero hindi ibig sabihin noon ay nagkakaintindihan na tayo. Naniniwala na kaming sayo ang lupaing ito. Pero baka naman pwedeng bigyan mo pa kami ng 1 linggo. 1 linggo? Kung pwede lang naman. Meron pa kasi kaming inaantay eh. 1 linggo lang pala. Sige, walang problema. Yung 1 linggo na yon,
Ito ang isang linggo na hindi malilimutan ni Emong. Isang gabi habang umiinom ito sa ikalawang palapag ng bahay, naramdaman niyang parang may dumapo sa isang malaking puno na nakatapat sa balkoni. Napasilip siya roon. Hoy! Sino ba yan? Ruben! Boss, dito ako boss. Silipin mo nga yung nasa puno. Ano ba yon? Nang tanglawan ni Ruben yung nasa puno, nagimbal ang matandang Emong nang makakita ito ng dalawang malaking ibon. Nakaukyabit yon ng pabaligtad. Ang mga pakpak nito'y nakaikom, kaya't hindi niya makita yung ulo. Hindi nagtagal, unti-unting lumalabas ang ulo nito. At laking takot ng matandang Emong nang makitang mukha ng tao yung nakakabit sa malaking ibon. Bumuka ang pakpak ng mga yon at tuluyan niyang nakita ang mabalahibong katawan ng ibon. Diyos ko! Aswang ba yan, Ruben? Boss, magsarado kayo ng bintana, boss. Mabilis nagsarado ng bintana ang matandang Emong. Nakita din niyang lumapag sa mismong balkoni ang dalawang malaking aswang. Tapos yung dila ng mga ito'y humahaba at idinikit sa bintanang salamin. Dinidilaan ng mga ito yung bintana na animoy takam na takam sa masarap na pagkain sa loob ng bahay. Hindi! Anong klaseng mga anak kayo ng... Boss! Dito na ako, boss. Ruben, tingnan mo. Diyos ko, ilayo niyo po sa amin ang mga demonyo na to. Kahit na anong pananakot nila, tinutukan na ng shotgun pero hindi pa rin umaalis ang mga aswang. Patuloy pa rin ang mga ito sa pagdila sa bintana. Bumubuka ang bibig ng mga yon pero hindi nila maintindihan ang sinasabi. Maya-maya pa ang matandang Emong nakaramdam na naman ng pangangate sa katawan. Ang kate! Ang kate! Bumabalik yung kate! Boss, di kaya tinrider tayo ni Carol? Ewan ko, hindi ko alam. Ang kate! Ang kate! Napasigaw na matandang Emong ng dahil sa kate. At nang dahil doon palang umalis ang mga aswang. Kinabukasan agad silang nagtungo sa doktor. Doon din yon sa dating doktor na pinuntahan nila. Ayon sa doktor na sumuri kay Emong, positive pa rin ito sa HIV. Katulad ng dati, nagalit na naman ang matanda. Sa sumunod na gabi, bumagsak ang katawan ng matandang Emong. Halos hindi ito makagulapay. Tanging mahinang sigaw na lang ang kaya niyang gawin nung oras na yon. Ruben! 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 Nang marinig yon ni Ruben mula sa labas, mabilis itong nagtatakbo sa ikalawang palapag ng bahay. Boss! Ruben! Nako, anong nangyayari sa'yo, boss? Hindi ko alam, Ruben. Ruben, tulungan mo ako, Ruben. Nangingiwi ang matanda tapos yung mga pantal nito sa katawan ay lumolobo. Sa laki ng paglobo sa pantal niya, kusa na rin itong nasisira. Nagtutubig ang buong kama ng dahil sa tubig na lumalabas sa katawan ng matandang Emong. Ruben! Boss, basa na yung kama mo, boss. Ruben, huwag mo ako iwan, Ruben. Oo, boss. Ano bang gagawin ko?
Habang nag-iisip ng paraan si Ruben, napatingin ito sa bintana ng kwarto. Ano yun? Hindi. Ano yun? Diyos ko po, Panginoon, patawarin niyo po ako. Ang nakita ni Ruben, isang matandang babae na nakasuot ng purong itim. Nakatapat ito sa malaking bintana ng kwarto at lumulutang. Diyos ko po! Diyos ko po! Maging si Ruben ay hindi na alam ang gagawin ng oras na yon. Hindi naman siya pwedeng lumabas at ayaw niyang iwan ang mahal na amo. Hanggang sa yung babae biglang nawala sa tapat ng malaking bintana. Boss, wala na sila, boss. Ruben, igayak mo sa sasakyan, Ruben. Umalis tayo dito, Ruben. Umalis tayo. Opo. Binuhat niya ang matandang emong papalabas ng malaking bahay. Hindi na niya nagawang isarado pa ang bahay. Maging ang gate ay hindi niya maisarado. Wala silang alam na pupuntahan. Hanggang sa naisip ni Ruben na umuwi sila sa kanyang probinsya. Pagdating doon, tinawag na naman niya ang matandang goryo na dati nang tumingin sa amo niyang si Emong. Ruben, akala ko magaling na yung amo mo. Goryo, tulungan mo ako, Goryo. Goryo. Huwag ka mag-alala, Emong. Gagawin ko ang lahat. Malakas din pala ang albularyong si Goryo. Dahil sa gabing yon nagawa niyang patayuin ang matandang Emong. Nagkaroon ito ng lakas ng katawan. Pero labis-labis na pagkauhaw at gutom ang tinamo ni Emong. Boss, okay ka na, boss? Parang gumaan naman ang pakiramdam ko. Ano bang nangyari sa akin? Goryo. Alam mo, Emong, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko sa'yo. Ano ba yon? Bakit ba bumagsak ako ng ganon? Ano bang nangyayari sa akin? Emong, sa dami mong sinaktan, minaltrato, at pinapatay, ang kadiliban na ang humahatol sa'yo. Pangil ng dilim ang tawag dyan. Ano? Paano mo nalaman ang lahat ng mga yon katulad ng pagpapatrabaho ko sa mga taong hindi ko nakakasundo? Hindi ko lang sinabi sa'yo nung nakaraan. Marunong akong magbasa ng isipan ng tao. Ito ay ipinasang kaalaman sa akin ng albularyo dyan sa norte. Ganun ba? Goryo, nung ako'y gamutin mo, may nakita ka pa bang kakaiba? Yun na nga, sinimulan yan ng mga tao doon sa lupang inaagaw mo. Sinulsulan ng babaeng single mom. Meron silang mga tinatawag na black magic at kaya nilang kumonekta sa alagad ng dilim. Nang dahil doon kahit na hindi kanila gawan ng masama, kusa silang papasok sa iyo upang ikay kunin. Ano? Ibig mo sabihin, yung mga tao ron may mga kaalaman. Sino, si Carol ba? Yung Carol ang unang gumawa sa iyo. Pero dahil sa napasok ka na nang ginawa ng Carol, mabilis ka ring mapapasok ng alagad ng dilim. Anong dapat kong gawin? Dapat ko rin ba silang ipapatay? Boss naman, kaya ka nga nagkaganyan dahil doon. Puro ka na lang patay-patay. Hindi maganda yang naiisip mo na yan, Emong. Dapat nga ipagsisihan mo na yung mga kasalanan mo. Alis ka na ba? Oo. Teka, isa pa. Magaling na ba ako? Hindi na ba nila ako babalikan? Hindi pa.
Paano ako gagaling? Yun ang hindi ko alam. Pangsamantala lang yang nagawa ko at aaminin ko sa'yo, Emong, hindi kita kayang pagalingin. Teka, sandali lang. Bakit di mo kayo usapin ng mga tao na yon? O yung mga taga kadiliman para tanggalin yung sakit ko. Hindi maaari. Sa palagay mo ba makakausap natin ng mga yon? Sa oras na bigyang kanila ng karamdaman, wala nang lunas doon. Mas makakabuti sa'yo, pagsisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ay, wala na ba talagang pag-asa? Hindi ba natin mapapatay ang mga taga-kadiliman na yan? Nagpapatawa ka ba, Emong? Kung ganon, kung hindi mo kaya, maghahanap ako. Ikaw, kung meron ka pang lalapitan. Ruben, maghanap ka pa. Babayaran natin kahit na magkano. Yan pang siyang malaking kamalian mo. Masyado kang naniniwala dyan sa salapi mo. Hindi lahat kayang bilhin ng pera mo. Katulad ko, hindi mo ko kayang bilhin. Yon ang totoo. Sige na. Maraming salamat na lang sa'yo, ha. Yun ding araw na yon lumakad si Ruben para maghanap ng albularyo. Hanggang sa ito'y inabot na ng dilim. Nung mga oras na yon, ang matandang Emong hindi na naman makagulapay. Parehas na sila ng nanay ni Ruben. Nakagulapay at hindi rin masyadong makakita. Ruben! Di ako makatayo, Ruben! Hindi ako makakita! Ruben! Wala pa si Ruben. Naghahanap siya ng albularyong titingin sa'yo. Ruben! Maya-maya pa bumukas ang pintuan. Inakala nila parehas na si Ruben ang pumasok pero nagkamali sila. Ruben! Ikaw na ba yan, Ruben? Ruben? Bakit hindi ka nagsasalita, Ruben? Kamusta ka na, Emong? Ruben, bakit ganyan ang boses mo, Ruben? Huwag mo naman akong takutin, Ruben. Ruben, asan ka, Ruben? Hindi ako si Ruben. Isa kong gabunan. Anong gabunan? Ano yon? Emong, marami ka ng pinatay. Marami kang pinagsamantalahan. Ngayon, lasapin mo ang galit ng mga aswang. Aswang! Wag! Ramdam na ramdam noon ni Emong ang paghawak ng mga ito sa kanyang katawan. At alam din niyang hindi lang nag-iisa yun. Naramdaman nitong parabang winawakwak ng mga ito ang malaman na bahagi ng katawan ng matandang Emong. Ngayon, humanda ka! Isang malakas na parabang pagbubukas ng bag ang narinig noon ni Ruben mula sa labas ng bahay. Parabang merong winakwak na bagay. At pagpasok niya sa loob, gulat na gulat siya dahil merong 4 na lalaking maiitim ang nakapalibot kay matandang Emong. Unti-unti nang winawakwak ng mga ito ang malalaman na bahagi ng katawan ng matandang yon. Sino kayo? Bitawan niyo amo ko! Doon pa lang sila natigilan at kapwa nagtalunan sa bintana. Ruben! Ruben! Aray ko, Ruben! Tulungan mo ako, Ruben! Boss! Diyos ko, ang lalaki ng sugat niyo. Yung hita,
yung mga malalaman na bahagi sa inyo. Ruben, anak? Sino ba yung mga pumasok na yun, anak? Nay, dito ka lang, Nay, ha? Dadaling ko lang sa ospital si boss. Humingi muna ng tulong si Ruben sa mga malapit na kamag-anak para bantayan ng nanay niya. Mabuti na lang dahil mababait ang mga kamag-anak ni Ruben at katulad ng dati binabantayan ng nanay nitong may edad na. Dinala sa ospital noon si Emong. Mabuti na lang at naagapan, pero napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Pero nandun pa rin ang sakit niyang gawa ng pangil ng dilim. Doc, gagaling pa ba yung amo ko? Hindi magtatagal, gagaling na yung sugat niya. Ano bang klaseng mga matatalim na bagay ang ginamit dito? Di ko po alam, Doc. Basta dapat yata paimbestigahan natin to sa pulis. Nako, Doc, di na ho. Alis na ho kami. Kayo po bahala. Basta magbayad muna kayo. Hindi kayo makakalabas dito pag hindi kayo nagbayad. Apa, Doc. Pagsapit ng kinabukasan, ramdam pa rin noon ng matandang Emong yung sakit na iniwan sa kanya ng mga aswang. Kasabay din noon ng matinding hilo at pagbagsak ng katawan na para bang unti-unting nauupos ang matandang Emong. Boss, okay ka lang, boss? Ruben. Gusto kong pumunta ng simbahan, Ruben. Hihingi ako ng tawad sa Panginoon. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa akin. Boss, dapat noon nyo pa ginawa yan. Ano, ipapatawag ko ulit si Mangorio? Huwag na. Hindi niya rin ako matutulungan. Gusto ko sa simbahan. Sige na, Ruben. Boss, gabi na. Sarado na mga simbahan. Sige na. Sige, boss. Ginayak lang noon ni Ruben ang sasakyan. Ipinarada niya ito sa ilalim ng mangga. Pagbaba niya ng sasakyan, laking gulat niya dahil nagsisisigaw na ang amo niya sa loob. At ganun din ang nanay nito. Wag mo akong papatayin, Ruben. Hindi ako si Ruben. Di ba sinabi ko sa'yo? Babalikan kita. Hoy! Kayo na naman! Sa pagkakataon na yon, hindi nasindak ni Ruben ang mga aswang na nakapaligid sa kanyang amo. Humarap dito yung dalawa. Tapos unti-unting lumalabas ang matutulis na kuko ng mga ito. Pakialamero! Papatayin ka rin namin. Teka lang. Ano bang ibig sabihin nito? Sino ba nagutos sa inyo? Walang nag-utos sa amin nito. Kagustuhan naming patayin siya. Marami na siyang pinatay, kaya't dapat lang din siyang mamatay. Sa lakas ng mga aswang, nagawa nilang sugatan ng malaki si Ruben. Bulagta ito sa pintuan ng bahay. Anak? Anak ko? Anong nangyayari dyan sa sala siya, anak? Shh! Huwag kayo maingay. Hindi damay ang matandang yon. Huwag mo namang saktan. Yung ulirang tauhan ng matandang to, hindi siya damay dito. Pakialamero siya. Yung tahi ng matanda sa mga malalaman na bahagi nito ay pinuputol ng mga aswang. Pagkatapos putulin, kakagatin nila yon at unti-unting hihigupin ng dugo. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ramdam na noon ng matandang Emong na unti-unti na siyang nauubusan ng dugo dahil hinihigop ng mga aswang.
Maya-maya pa, may nagbangon kay Ruben sa pagkakalagapak nito sa pintuan. Bumangon ka, Ruben. Mang Goryo! Hoy! Kayo! Sino ka? Nandun si Mang Goryo at kasama nito si Kanole. Inilapit pala ni Mang Goryo ang problema nito kay Kanole para baka sakaling gumaling ang matandang Emong at magbagong buhay. Nung una hindi nasindak ang mga aswang, pero nang makita nila si Kanole, nagtalunan ang mga ito sa bintana. Pasusundan pa sana ito ng matanda ng isang malakas na orasyon pampabagsak pero pinigilan siya ni Kanole. Wag na! Hindi na importante yan. Tulungan niyo ako! Kunin mo. Kunin mo yung gamit mo. Sige. Ang unang ginawa roon ni Kanole, hindi niya tinanong ang matandang Emong. Nang dahil nga sa paniniwala ng matandang Goryo, nagawa yun ng pangil ng dilim. Yun ang unang ginawa ni Kanole para itaboy ang mga ito na matagal na pala siyang tinitignan mula sa malayo. Sa mga simpleng albularyo at simpleng mata ng mga tao, hindi basta mapapansin ang gawa ng mga nasa kadiliman. Aminado si Kanole na matindi na ang pagkakakapit sa katawan ng matandang Emong. Ganun pa man, pipilitin niya pa rin itong matanggal sa pamamagitan ng kanyang mga kaalaman. Hindi yun matatanggal sa pamamagitan ng anumang gamit, ng mutya, ng anting. Ang tanging gagawin niya lang dito, kailangan basahan ng makapangyarihang Latin na hindi makikita saan mang talaan. Ganon ang ginawa niya habang ito'y nakapikit. Ang matanda naman na isa, pinatahe ang mga sugat ng matandang Emong. Ayon kay matandang Emong, hindi niya naramdaman ang pagtatahi ng matandang Goryo. Habang ang isa naman, pinupunasan ang mga dugo sa kama. Maya-maya pa, biglang napadilat ang matandang Emong at sinabing, Aray! Aray ko! Aba, may lakas ka na ng loob sumigaw. Okay ka na ba? Aray! Ano bang ginagawa mo? ayos yan. Naramdaman na niya yung sakit. Yung sumpang ibinigay sa iyo ng pangil ng dilim na sinugundahan ng mga ito mula doon sa babaeng single mom. Naitaboy na natin sa pamamagitan ng makapangyarihang Latin. Mabuti naman. Aray ko naman! Ano bang ginagawa mo sa akin, Goryo? Ganto. Alisin mo na yan. Bakit? Ako nang bahala. Dahil sa likha ng aswang ang mga sugat ng matandang Emong, nagawa yun paghilumin ni Kanole. Naghilom? Anong ginawa mo sa akin? Hindi lang yan ang una kong ginawa. Yung sumpang binigay sa iyo ng pangil ng dilim na tanggal na natin. Ngayon, ayaw mo na bang bumalik sa iyo yan? Ayoko na. Kung ganon, itama mo lahat ng iyong kamalian. Paano nga? Total, wala ka lang din namang anak. Patay na, hindi ba? Oh, Malapit ka na rin mamatay kasi matanda ka na. teka, ano bang nakakatawa? Totoo yun. Malapit ka na rin mawala. Matanda ka na rin naman. Ngayon, hatol ko sa'yo. Yung mga nagawan mo ng kasalanan, pwede ka pa rin makabawi doon. Itama mo mga mali mo. Okay? Anong mali ba? Ikaw naman? Para ka namang perpektong tao. Nakalimutan mo na ba yung mga mali mo?
Bakit ba? Wala kang tagapagmana. May pumatay sa anak mo na hanggang ngayon hindi mo pa nabibigyan ng hustisya. Ngayon, ang hatol ko sa'yo, lahat ng meron ka, ibalik mo sa mga taong niloko mo. Bayaran mo sila. Kung yun lang ang nararapat na gawin ko. Sige. Una nilang pinuntahan ang mga bahay ng mga kasambahay. Nakita roon ng matandang Emong. Yung mga kasambahay nilang matagal nang wala sa kanila. Meron itong bit-bit na bata at hinding-hindi siya maaring magkamali. Anak niya ang mga yun. Kinausap niya isa-isa ang mga ito at sinabing bibigyan sila ng parte ng kayamanan nito dahil nga patay na si EJ. Nasa 5 kasambahay yun. Lahat yon pinagbibigyan ng matandang Emong. Tapos pumunta sila sa lupain na inaagaw niya. Kinausap siya roon ng Teniente del Barrio. Sinabi niyang ang lupang iyon ay hindi na niya kukunin mula sa mga taga doon. Nagpirmahan din sila noon bilang pagpapatunay at nang mapatibay ang agreement nung araw na yun. Oh, tapos na ba? Hindi pa. Meron pa. Hinanap din noon ni Emong ang pamilya ng kanyang mga pinapatay. Nagbigay din siya doon ng pera. Gulong-gulo ang mga taong yon. Hindi nila kilala si Emong pero bakit daw sila binibigyan ng pera? Basta't ang sabi ni Emong yun daw ay pakikiramay nito sa mga namatay nilang mahal sa buhay. Ang pinakahuli, bibigyan niya ng pamana ang tauhan niyang si Ruben na matagal na ring naninilbihan sa kanya. Pero hindi pa sa ngayon, aantayin daw muna ni Emong ang kanyang kamatayan bago mangyari yun. Akala nila okay ng lahat. Meron pa palang haharapin na problema ang mag-amo. 2 taon na nakakalipas magmula noon nang muling magpakita sa kanila ang mga gabunan. Masaya na sana ang gabing pag-iinuman ng mag-amo at tila ba nakalimutan na ang mga nangyari sa nakaraan. Boss, kalain mo, kala ko mamamatay ka na dati. Anong klaseng tao kaya yung kasama ni Mang Goryo na yon, yung nakasando ng puti na talagang gwapo, mukhang babaero kagaya mo? Hindi naman siguro. Huwag mong ginagano ng mga albularyo. Aba, sabi mo mukhang pera mga albularyo. Sa dami nang naitulong sa'yo ng tao na yun na kahit na mamamatay ka na lang na sinagip ka na lang sa tiyak na kamatayan, nailigtas ka pa pero hindi nang hingi sa'yo kahit na piso. Doon nga ako nagigilty. Nagkamali ako ng akala. Teka, Ruben? Ruben? Boss, ano yun? Ano yun? Ha? Naroroon na naman ang 4 na gabunan. Dahil sa sila'y nasa balkoni, nakita nilang nakalutang yon sa tapat nila. Nang lilisik ang mata ng mga ito. Galit na galit. Hindi sila makagalaw dahil sa pinapakawalan ng orasyon ng isa sa mga gabunan na yun. Paglapit ng mga ito sa kanila, agad nitong dinampot yung bote ng alak at tinungga. Nag-aagawan pa nga yung 4 na gabunan. Wala na ba? Ruben, kumuha ka doon. Opo, boss. Doon palang nakagalaw si Ruben. Pagbalik nito, yung 4 na gabunan ay naging mukhang tao. Teka, sino kayo? Asan na yung mga halimaw dito? Ruben, wag mo silang sisigawan. Kilala ko ang mga ito. Mabuti naman. Teka, Teniente del Barrio? Yung... O ako ito. Bakit yun nandito? Di ba binigay na namin yung lupa nyo?
kulang pa rin yun. Kailangan niyang magbigay sa amin ng sapat na pera. Kung hindi, Bibigay ko ang gusto niyo. Sige, sa sandali lang. Hindi ka alis. Dito ka lang. Ikaw ang kukuha. Ruben. Ruben? Ito ang susi. Buksan mo ang vault ko. Kumuha ka ng kalahatiin mo yung pera doon. Opo. Pagbalik ni Ruben, bitbit nito ang isang bag na pera at ibinigay sa Teniente del Barrio na isa palang gabunan. magaling ang ginawa mong yun. Isa kang tapat na tauhan. Pagkatapos ba nito, Teniente del Barrio, wala na ba tayong problema? Wala na. Bayad ka na sa pagkakautang sa amin. Pasensya ka na kaya kita siningil kasi kailangan ng mga taga doon sa amin ang pagpapatayo ng mga facilities. Wala kaming pagkukunan noon. Ikaw lang ang naisip namin at sa palagay namin bibigyan mo naman kami. At saka alam mo, matandang emong, magpasalamat ko ron sa albularyong nakasanto ng puti. Oo, malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Kasi kung kami lang ang tatanong, wala kaming karapatan kontrahin ang ibinigay na sumpa sa'yo ng pangil ng dilim. Tanging mga albularyo at mga pari lang ang kayang gumawa nun sa pamamagitan ng panalangin at hindi basta panalangin. Sige, nagiinuman kami. Sandali lang. Iuwi ko tong isa. Bango. Sige, sa inyo na lahat yan. Inuwi nila yung pera at alak. Simula ng gabing yon, wala ng panggugulo mula sa mga aswang. Hindi rin pinagsisihan ng matandang emong na itinama nito ang lahat ng kamalian. Sinabi nga niya na pera lang yon. Hindi yun madadala sa hukay. Magmula noon, hindi na rin nila nakita pa si Kanole. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang ating kwento sa araw na ito. Sana po nag-enjoy kayo. Ito po yung sinasabi ko sa unang kwento na hindi ka makakaiwas sa karma. Kahit sino ka pa, mapababae, mapalalaki, mayaman, mahirap, darating din ang karma mo. Hindi ko sinasabing perpekto po tayo. Lahat po tayo nagkakamali kaya lahat po tayo ay dadanasin ng karma kapag tayo ay nakagawa ng hindi tama sa buhay.